Hindi ko na kinaya ang pinapagawa sa akin ng tatay ko, hindi ko na rin Hello po Ate Vine, mapagpalang araw sa ating lahat. Isang babaeng binigay na ang lahat para sa pamilya, ngunit para sa itay ko hindi pa rin sapat. Galing po ako sa pinakamahirap na pamilya, 4 po kaming magkakapatid, nag-iisang babae po ako. At ako po ang panganay, sabi ng aking mga magulang. Ako daw po ang pag-asa nila, dahil ako ang panganay, ako po ang makakatulong sa kanila. Ang nanay ko ay isang labandera. Sa kabilang barangay, nauwi sa gabi, minsan lingguhan. Ang tatay ko naman ay isang construction worker dati, pero po siya, kaya simula noon, sa bahay na lang siya. Pero imbis na gumawa ng ibang paraan para kumita, ito'y nung doon. Sabi ni nanay simula noong naaksidente siya, kami ang niya, dahil nasobrahan na daw sa pagtatrabaho. Lagi pa ulit, at nasabi niya kaming lahat, ang sumunod sa akin, na lalaki ay umayas, dahil sa pagmaitay. Ang inay wala naman siyang nagagawa, sobrang kay itay. Isang araw may bisita si itay mag-asawa, maya-maya ay tinawag ako, at sabi ng mag-asawa, maging practical daw sa buhay, ako ang makakaahon sa kahirapan namin. Maganda raw ako, bata, at gustong-gusto daw ng mga puti, ang bata. Hindi ko inintindi, kaya iniwan ko na sila nag-uusap. Makalipas na isang linggo bumalik ang mag-asawa, binigyan si itay ng cellphone, tinuruan nila si itay paano gamitin iyon. Sa isip ko parang gusto ko rin ng ganon, pinalapit ako, at kinausap. Kung gusto ko raw ng cellphone, sabi ko oo, bibigyan daw nila ako, at mababayaran na raw ang mga utang namin sa tindahan. Binilhan pa nila ako ng mga bagong gamit. Basta makapag-uusap lang daw ako sa video call at gawin ko lang daw ang ipapagawa sa akin. Pumayag naman ako kasi sa isip ko, madali lang naman. Nagumpisa na nga, una kong nakausap sa video call. Tinatanong niya magkano need ko. Ang kasama ko sa room ay ang itay ko, kaya itay ko ang nahingi. Kung then pag nagkasundo na, nagulat ako, pinatatanggal niya. Sabi ko ayoko, hindi daw pwede, kasi nagbayad na siya, kaya si itay at itay ko na akin, ipinakita ko para sa binayad niya. Araw-araw ko na yun ginagawa, hindi alam ni inay na ginagawa ko iyon, wag ko daw sabihin kay inay. Kaming lahat, simula noon laging masarap ang pagkain sa mesa, bayad ang mga utang namin, laging may pang-itay. Binibigyan naman niya ako ng extra pera, at iniipon ko yun, at hindi binabawasan. Sa tuwing nagtatanong si inay at mga kapatid ko, kung saan galing. Sinasabi lang ni itay, wag nang maraming tanong, dahil hindi na nga sila nagtatanong pa. Isang hapon, may bago kaming prospect, malaki ang offer, pero ang gusto niya. Kami ni itay ang mag-show sa kanya, iyak ako ng iyak at ayoko. Una ayaw ni itay, pero dahil sa nasilaw siya sa laki ng offer na halaga. Pumayag na rin siya, kaya kami ni aming client. Lahat nasabi ng client kailangan sundin namin. Kaya kahit hindi ko mesek mo namin no itay, wala along magawa, si itay ang ng pagkabi ko, akala ko hindi na yun mauulit. Pero parang nag-enjoy na rin si itay. Siya na mismo ang nag-gooper sa mga client. Magama. Dahil sa palaki ng palaki ang offer. Kaya mas grabe ang performance na dapat ipakita para kaming nasa circus at hindi pwedeng tumigil hanggat hindi natatapos ang nasa kabilang camera. Hindi ko na kinayanan kaya ginamit ko ang pera na binibigay niya sa akin. At hindi na nagpakita pa sa pamilya ko. Hanggang ngayon ay namuhay ako mag-isa dito sa Manila, walang anak. Kasi ako na baka walang tumanggap sa akin, kaya eto still single sa edad na 50. Isa rin akong kasambahay sa isang mayamang pamilya, sa kanila na ako tumanda, itinuring na nila ako na isang pamilya, mayordom akong tawagin, pag nasa abroad sila, ako ang namamahala ng bahay at tumitingin sa ibang mga kasambahay pa dito. Sa sobrang tagal ng panahon, hindi ko alam kung ang inay at itay ko. Ang mga kapatid ko kumusta na kaya? Pero hindi ko talaga kayang umuwi sa amin at hindi ko ang itay. Mali po ba ang aking naging desisyon?